Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong ikalawang araw ng Nobyembre, dalawang bagyo rin ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Pareho pong nasa kategoryang Tropical Depression yung ating mga nabanggit na sama ng panahon na kapwa nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility. So unahin po natin yung bagyo na mas malapit dito sa Philippine Area of Responsibility. Alas 4 po kaninang umaga, ito po ay namataan sa layong 1,445 kilometers silangan ng Visayas. Taglay nito ang hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kilometers per hour. Inaasahan natin ang magiging pagkilos niyan ay sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 19 na kilometro bawat oras. Ito naman pong isa na mas malayo pa dito sa ating boundary huling namataan sa layong 2,830 kilometers silangan ng Luzon. Taglay din ito ang hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kilometers per hour. Mas mabagal naman ito sa pagkilos na west-northwest sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, itong bagyo na mas malapit dito sa Philippine Area of Responsibility ay posibleng pumasok. Yan po ay sa araw ng Huwebes. Kapag nangyari po yan, dalawang senaryos yung tinitingnan. Sa ngayon, una po, maaari itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility nang walang tinatama ang anumang bahagi ng ating bansa. Ang ikalawa naman, maaari po itong tumawid dito sa bahagi nitong Visayas area pagsapit ng weekend. Yung bagyo naman na namalayo dito sa Philippine boundary, hindi na po ito inaasahan na papasok dito sa anumang bahagi nitong ating bansa. Gayunman, ayon po kay Perez, dahil na rin sa distansya nitong dalawang sama ng panahon, posible po nilang maapektuhan yung pagkilos ng isa't isa. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa at Panahon TV kaugnay niyan. Sa taya naman ng ating panahon, nagpapatuloy sa pag-iral ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na oras, inaasahan po nating makakaranas nung may hinahagang sa katamtamang pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon. So kabilang po dyan itong Ilocos Norte, gayon din itong Apayao, pati na rin ang bahagi nitong Cagayan hanggang sa may Isabela, sa Bicol Region at sa may Palawan. Makakaranas din naman ng kaparehong weather condition yung mga residente ng Visayas hanggang sa Mindanao. Ang mga residente naman ng Batanes pinag-iingat po sa may hinang pag-ulan, habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon makakaranas naman ng generally fair weather conditions. So kahit saan man po ang lakad ninyo, huwag kalilimutan magdala ng payong panangga po yan sa tsansa ng mga pag-ulan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911, NDRRMC 911-5061, Pag-asa 433-8526, MMDA Flood Control 882-4177, PVOX 426-1468 hanggang 79, at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481, Red Cross 143 o di kaya 790-2300, Department of Health 711-1001, DSWD 931-8101 hanggang 07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV. At para magabayan kayo saan man ang inyong mga lakad, narito po ang nilalaman ng forecast ng Pag-asa sa mga piling lungsod dito sa ating bansa. Unahin po natin sa Cabanatuan kung saan inaasahan nating magpapakita naman si Haring Araw, pero posible pa rin itong mga pag-ulan. Sa Kalayaan Islands, Calapan, Dumaguete at Rojas, inaasahan natin itong mas mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa Catbalogan naman, sa General Santos, Tagbilaran, Surigao at Dipolog, yung mga residente po pinag-iingat sa tsansa nung may hinahagang sa katamtamang mga pag-ulan. So huwag po ninyong kalilimutan na magdala ng mga panangga sa mga pag-ulan saan man ang inyong mga lakad ngayong araw. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.